internal closing, internal opening, internal closing, Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, bunga sa kanyang panahon. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Salamat po sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po o Diyos sa magandang umaga at araw mo o Diyos, Panginoon. Kami po ay narito, Panginoon, sumasamba at maluwalhati ka, Panginoon. Salamat o Diyos sa aming nabasa na yung salita na ito po ay panimula ng aklat ng Salmo na nagtuturo sa amin, Panginoon, ng paano lumakad ng karunungan o Diyos na nanggagaling sa iyo. At salamat, Panginoon, na patuloy o Diyos na ikaw ang magbigay sa amin, Panginoon, ng maayos na pakikinig sa iyong mga salita. Turuan mo kami, Panginoon, na buksan ang aming puso at isipan na makita namin, Panginoon, ang iyong kalooban sa pamamagitan ng iyong salita, O Diyos. Salamat, Panginoon, at tinataas namin, Panginoon, ang gawain ito sa iyo, Panginoon, na bigyan mo kami, Panginoon, at turuan mo kami na sa banal na Espiritu, Panginoon, ay lalong lagi kaming manahan, O Diyos. Salamat, Panginoon, at ikaw, Panginoon, lamang ang manuwalhati, ang mapurihan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay dadako sa bagong tipan at buksan po natin ang ating mga Biblia sa Efeso chapter 6 verse 10 to 18. Ephesians chapter 6 verse 10 to 18. Amen. Kung nahanap na po natin, tayo po sabay-sabay na basahin ang buong kasuotang pandigma. Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Isuot nyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng Diablo. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na nagahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Kaya kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw ng masama. At kung magawa na ninyo ang lahat ay tumayong matatag. Kaya tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan na suot ang baluti ng katwiran. At nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sa pamamagitan nito ay inyong masusupo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo. At sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtitiyaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. Salamat po sa salita ng Diyos. Tayo po ay dadako na sa ating awit ng mga himno.
Sige po. Ang una po natin kakantayin ngayon ay Before the Throne of God Above. Sabay-sabay po tayo. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can bid me thence depart. No tongue can bid me thence depart. Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within. Upward I look and see him there, who made an end to all my sin. Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free. For God the just is satisfied to look on him and pardon me. To look on him and pardon me. Behold him there, the risen Lamb, my perfect spotless righteousness, the great unchangeable I am, the King of glory and of grace. My reign himself I cannot die, my soul is purchased by his blood. My life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God. Himself I cannot die, my soul is purchased by his blood. My life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God. With Christ my Savior and my God. With Christ my Savior and my God. Next po, nakakantay natin ay Turn Your Eyes. Let's declare po mga lyrics na kakantayan natin. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace.
the Son of God gave His life for us, and our measureless debt was erased. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, a Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the morning and see Christ the Lion away. What a glorious thought, fear of death is gone, for we carry His life in our veins. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, the Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the heavens. Our King will return for His own. Every knee will bow, every tongue will shout, all glory to Jesus alone. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Maaari na po tayong umupo. Amen. So we praise God sa pag-awit ng mga himno na siyang nagpaalala sa atin ng mga katotohanan na atin pong inawit kanina. So sa ating pagpapatuloy, tayo po'y magpatuloy na magpasalamat at sumamba sa Diyos sa pamagitan ng pagbibigay ng papuri sa Kanya sa ating pong mga pagbibigay. So meron po tayong box sa likod at ito po ay pagbibigay dahil po sa pagpapala na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa at ito ay ating pagpapasalamat sa Kanya. So, maaari din po kayong magpadala sa online. Meron po tayong GCash account. Okay? So, ayan. And atin pong pasalamatan ng Panginoon sa Kanyang pagpapala sa atin. Tayo po yung manalangin. O Diyos, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa iyo pong patuloy na papanatili sa bawat isa. Sa lahat, gaya po ng aming pinag-usapan kaninang, yung salita na ikaw nagbigay sa amin ng lahat ng spiritual na pagpapala. Gayon man, ikaw din po ang nagbibigay sa lahat ng aming mga physical na pangailangan at sa pagsusustain mo sa amin
tunay kami ay nagagalak sa bawat pagkakataon, Lord, na iyong pong pinapakita sa amin ang iyong pag-sustain sa amin. Kung kami man po ay nasa abudansya or kung may pagkakataon na kami po ay may pagkukulang. But salamat, Panginoon, dahil sa kagalakan na iyong ipinagkaloob sa aming mga puso na laging umaasa sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, at naway ang mga binigay na ito ay patuloy na magamit sa pagbibigay ng tulong din sa bawat kapatid at sa amin din pang komunidad na services, O God. Gabayan mo kami, Panginoon, even sa pag-aaral at pangangaral ng iyong salita, na ikaw ang magbigay sa amin ng kasiguraduhan, katiyakan, at pagpapalakas sa pagpatuloy, Lord, na paglilingkod sa iyo, na malalaman at naunawaan namin ng lahat ay nasa sa iyong kamay dahil ikaw ang Diyos, ang siyang soberano sa lahat. Purihin ka, ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So let us turn our Bible in the book of Acts chapter 14. Tayo po ay magpapatuloy sa atin pong series sa mga gawa. At ngayon tayo po ay dadako na at magsisimula sa unang parte ng chapter 14. So let's open our Bible in mga gawa, chapter 14, verses 1 to 7. Mga gawa, chapter 14, verses 1 to 7. Amen. Okay, mga gawa, chapter 14, verses 1 to 7. So kung nandyan na po kayo, hawakan nyo lang at atin po yung babasahin maya-maya. Pero bibigyan ko lang po kayo ng konting review sa atin pong salita na ipinangaral nung nakaraang linggo sa unang araw ng Panginoon sa taong ito. Kung babalikan po natin, kung titingnan nyo din po in chapter 13, verse 50. No, tingnan nyo po in chapter 13 ng mga gawa, verse 50. Sila Pablo at Bernabe ay inusig at pinalaya sa Antioquia ng Pisidia. So hindi po ito yung Antioquia na kung saan unang tinawag na Kristiyano ang mga mananampalataya, but ito po ay Antioquia sa Pisidia. Okay? Ngunit, okay, ate Yana, pwede bang pakishow yung map? Hindi ko napakita pala last week. So, bibigyan ko lang po kayo ng overview para mas masundan natin, no, sa ating pong pag-aaral. So, again, yun nga po sa verse 50, nakita natin na inusig doon si Bernabe at pinalayas sa Antioquia ng Pisidia. Ngunit kung titingnan nyo naman sa verse 52, ay makikita na kasama nila ang mga sumampalataya na napuspos ng kagalakan at ng Espiritu Santo. Imagine, ang unang pumanta lang doon ay si Bernabe, si Saul, at si John Mark. No? Kaya lang, si John Mark po ay iniwan sila. No? Kung matatandaan nyo. And nagpatuloy si Saul at Bernabe at nakakatuwa na mabasa sa verse 52 na kasama nila ang mga sumampalataya na napuspos ng kagalakan at ng Espiritu Santo. So, kung titingnan nyo po dito sa mapa, ito po yung Antioch, no, sa Pisidia. Dito po sila nagmula sa Antioch na nandito, kung saan una pong tinawag na Kristiyano, mga mananampalataya, at naglakbay sila, and then nandito tayo sa Antioch in Pisidia. So, dito natin natutunan po ang mga patunay na ang isang tao ay nananampalataya sa Panginoong Hesus. At ito ay ang pagkasabik, pagkakaroon ng labis na kagalakan at pagsunod sa salita ng Diyos. At yung salungat naman dito ay ang mga hindi nananampalataya. Doon natin nakita na sila ay patuloy na itinatanggi, sinasalungat at pinipigilan ang salita ng Diyos. Ngayon naman, sa linggong ito ay magpapatuloy tayo sa susunod na lugar na pupuntahan nila Pablo at Bernabe at ng mga alagad, at naway patuloy at lubos nating maunawaan ang tunay nating tungkulin at sa paanong paraan nararapat natin itong gawin.
Lagi niyo pong tandaan, tayo po ay pinanatili ng Panginoon sa mundong ito dahil meron po siyang inatas sa atin. No? At dito natin makita ang mga bagay na dapat nating gawin sa pagsunod natin sa ating tungkulin na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Now, ito ay mahalaga upang makita natin ang halaga ng ating pananatili dito sa panandaliang lugar na ating pinamamahayan. No, temporary lang po tayo dito sa mundo, and we must know ano yung dapat nating gawin. At upang mas maunawaan natin ang tawag ng paglilingkod na ibinigay po sa Acts 1:8. No, anong sabi sa Acts 1:8? Na kapag dumating ang Espiritu ng Diyos, kayo ay bibigyan ng kapangyarihan at kayo ay magiging saksi ng Panginoong Jesus, no? At doon na tayo sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. At tayo po ay mga saksi sa pangalan ng Panginoong Jesus. So tayo po ngayon ay tumayo at ating babasahin ang Acts 14, verse 1 hanggang verse 7. Tayo po'y tumayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ating basahin, verse 1 hanggang 7. Let's read. Ang gayunding bagay ay nangyari din sa Iconio, na doon sina Pablo at Bernabe ay magkasamang pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. At nagsalita ng gayon na sumasampalataya ang marami sa mga Hudyo at sa mga Griego. Ngunit inudyukan ng mga hindi namanampalatayang Hudyo ang mga Hentil at nilason ang kanilang isipan laban sa mga kapatid. Kaya't nanatili sila ng mahabang panahon na nagsasalita ng buong katapangan para sa Panginoon, na nagpapatotoo sa salita ng kanyang biyaya sa pamagitan ng pagkakaloob ng mga tanda at ng mga kababalaghan na gawin ng kanilang mga kamay. Ngunit nagkabahabahagi ang mga taong bayan sa lungsod. Ang iba ay pumanig sa mga Hudyo at ang iba ay sa mga apostol. Nang magtangkang mga Hentil at ang mga Hudyo kasama ang kanilang mga pinuno upang sila'y saktan at batuhin, nalaman ito ng mga apostol at sila'y tumakas patungo sa Listra at Derbe na mga lungsod ng Likanya at sa palibot ng lupain. At doon nila ipinangaral ang magandang balita. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita. Tayo po ay magsiupo muli. Bagamat binasa natin yung verses 1 hanggang 7, pero sa umagang ito, tatalakayin lang po muna natin, ipapangaral ang verse 1. Titingnan natin yung kada bahagi ng verse 1. Gaya nga po ng sabi ko kanina, kailangan na maunawaan natin ang ating tunay na tungkulin at paano natin ito nararapat gawin. At mahalaga na makita natin ang halaga nito sa ating pagpapanatili dito sa mundong ito at maunawaan natin yung tinawag sa atin na paglilingkod sa Diyos na sinabi sa Acts 1:8 na tayo po ay mga saksi sa pangalan ng Panginoong Jesus. Now, tingnan natin yung verse 1. Sabi po dyan, ang gayunding bagay ay nangyari din sa Iconia. At ano po yung nangyari na iyon? Ano yung sinabi dito na gayunding bagay ay nangyari din sa Iconia? So yun po yung ating napag-aralan sa Acts 13. No? At ang Iconia po ay meron pong layo na 129 kilometers mula po sa Antioquia ng Pisidia. Kung titingnan ninyo, ito yung Iconium or Iconia, ito naman yung Antioquia. May layo po yan na 129 kilometers. Masyado malayo. Baka na ano lang ako. Bagaman ito po ay simpleng mga salita lamang, no, na sinabi dyan sa verse 1, ngunit ito ay nagpapaalala po sa atin na sila Pablo ay napunta dito sa Iconia dahil po sa pag-uusig na dinanas nila sa Antioquia sa Pisidia. So kung matatandaan nyo sa Acts 13, di ba? Sila ay pinalayas. No? Sila ay pinalayas doon. At dahil doon, sila ay napunta naman sa Iconia. And again, ito ay nagpapaalala sa atin na sila ay napunta sa iba't ibang lugar dahil sa mga pag-uusig. At sa buong Acts, no, kung matatandaan niyo po, sa buong pag-aaral natin so far, no, sa libro ng Acts, nakita at may kita din natin
ng isa sa dahilan ng paglaganap ng ebanghelyo ay ang pag-uusig. Natatandaan niyo po yon? So, una, babalikan ko po, magre-review tayo kaunti. Kung matatandaan niyo po sa Acts 2, doon po unang nahayag, no? Nahayag ang magandang balita. At paano or ano yung nag-udyok upang ihayag ang magandang balita sa Acts chapter 2? So kung matatandaan niyo po, meron pong nanlilibak na mga Hudyo na sinasabing sila Pedro at mga mananampalataya ay mga lasing. Bakit ano nangyari sa Acts 2? Doon po bumaba ang Espiritu Santo at nagsalita sa iba't ibang wika ang mga alagad. At dahil doon sinabi ng mga tao, mga Hudyo, na nandoon sila ay mga lasing. At dahil doon, yon ang ginawang paraan upang magsalita si Pedro at ihayag ang magandang balita ng ating Panginoong Jesus. Doon natin yun makita sa Acts chapter 2. Pangalawa, sa Acts chapter 4 naman, matapos po na pagbantaan ang mga apostol ng Sanhedrin sa pagpapalaganap ng pangalan ni Jesus, sila po ay nanalangin at pinuno po sila ng Espiritu Santo at pagkatapos noon, matapang na patuloy na inihayag ang Ebanghelyo. Natatandaan niyo yan sa Acts 4? Okay? Yun yung time na may pinagaling si Pedro pinagaling si Pedro doon sa portico ni Solomon. Okay? At nung malaman yun ng mga Sanhedrin, pinatawag sila Pedro at binantaan na wag na nila yun patuloy na gawin. Pero instead na sila po ay huminto, sila po inanalangin. At pagkatapos ng kanilang pananalangin, matapang na patuloy na inihayag nila ang Ebanghelyo. Okay? And kung pupunta tayo sa chapter 5, dito po may kita na dinakip muli ang mga apostol. Dinakip po sila muli dito. At nangyari po ang himala ng pagpapalaya sa kanila ng anghel. Tandaan niyo yun, yung pinalaya si Pedro ng anghel. At inutusan sila na pumunta doon sa templo. No, natatanda ko pa nga, pagsikat, yung unang ano pa lang talaga ng araw, doon ay naghayag sila Pedro ng Ebanghelyo. So, pagtingin ng mga Sanhedrin, nasaan na sila Pedro? Wala na. At may nag-report sa kanila, nandun na. Naghahayag na ng Ebanghelyo ng Diyos. No? And so, sila ay dinakip muli. At anong ginawa sa kanila? Sila po ay binugbog, pero pinalaya sila at sinabihan ulit na huwag nang ipahayag ang pangalan ni Jesus. Pero kung titingnan natin, kung kaya nyo pong puntahan yung chapter 5, verse 41. Ano pong sinabi sa chapter 5, verse 41? Sa kanilang pag-alis sa Sanhedrin, nagalak sila na itinuring na karapat-dapat magtiis ng kahihiyan alang sa pangalan ng Panginoong Jesus. And in verse 42, araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, hindi sila tumigil sa pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang Kristo again. No? Yung pag-uusig sa kanila ay hindi nagpahinto sa kanila, bagkus ito yung parang gas, no, na mas lalo pang nagpapaliyab ng apoy, no? Now, pang-apat, kung titingnan niyo naman sa chapter 7, ano nangyari sa chapter 7? Dito po si Esteban ay pinatay. Si Esteban po ay pinatay dahil sa paghahayag ng Ebanghelyo. Siya nga ang tinaguriang pinakaunang Kristiyanong martir, no? At dahil doon, makikita naman natin sa chapter 8, no, na nagkawatak-watak ang mga mananampalataya sa labas ng Judea. Bakit? Dito napapasok si Saul, no? Na siyang nangunguna ng pag-uusig sa mga mananampalataya. At dahil dyan, nagkawatak-watak ang mananampalataya sa labas ng Judea at napunta ang Ebanghelyo sa Samaria. At nakita natin ang paghahayag doon ni Felipe. No? Tatandaan niyo si Felipe? At meron pang instance doon na sinugo ng Espiritu si Felipe na turuan yung eunuko.
no, na taga Utopia. So nakikita nyo doon, no, na yung pag-uusig mula doon sa pagkamatay ni Esteban ang siyang ginamit ng Panginoon na ipalaganap ang magandang balita na umabot sa Samaria. And panglima, parte po ng pagkakawatak-watak mula sa nangyari kay Esteban ay mababasa naman natin sa chapter 11. Punta kayo sa chapter 11. Na ang ebanghelyo ay umabot sa Phoenicia, Cyprus, at Antioquia. No? Antioquia. So kung makita nyo, mula dito sa baba ay umakyat, no, ang magandang balita. At dyan sa Antioquia ay unang tinawag ang mga mananampalataya bilang mga Kristiyano. At mula dito, napag-aralan natin sa chapter 13, no, nung mga nakarang linggo, na ang Espiritu Santo ang nagsugo kala Pablo at kay Bernabe, no, upang gawin ang unang missionary journey na tinatawag, na ngayon ay ating pinag-uusapan. At ngayon naman sa chapter 14, sila ay nasa Iconia or Iconium dahil sa pag-uusig na dinanas nila sa Antioquia sa Pisidia. At sa parehong chapter naman, mababasa natin, punta kayo sa verse 6. Sabi sa verse 6 na sila ay tutungo sa Listra at Derbe. No? Sabi niya sa verse 6, bakit? Dahil ulit sa pag-uusig na dadanasin nila dito sa Iconium na mababasa natin sa verse 19 and verse 20. Tingnan niyo yung chapter 14, 19 and 20. Sabi diyan, ngunit dumating doon ang mga Hudyong buhat sa Antioquia at Iconio, at nang mahikayat nila ang maraming tao, kanilang pinagbabato si Pablo at kanilang kinaladkad siya sa labas ng lungsod na inaakalang siya'y patay na. In verse 20, ngunit nang paligiran siya ng mga alagad, tumayo siya at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, umalis siya kasama si Bernabe patungo naman sa Derbe. So nandito na yung Derbe. So may kita nyo, ano yung parang nagmumove sa kanila, no? Patungo sa iba't ibang lugar. Yon ay ang pag-uusig. And actually, hindi pa pala yun ang huli. Kung titignan nyo sa chapter 17, no? Diyan sa chapter 17, ay inusig sila Pablo sa Thessalonica na nag-udyok sa kanila na pumunta naman sa Berea. So I think wala dyan yung mapa, no? Pero, ang mga pagkakataong ito, no, yung mga pag-uusig sa kanila, yung pagbabato, pagbubugbog, pagpilit na pagkulong sa kanila, ay nagpapakita po ng kagandahang loob at soberanya ng Diyos sa kasaysayan. Ang pag-uusig, bagamat ito ay bunga ng kasalanan at paghihimagsik ng tao sa salita po ng Diyos, di ba? Bakit nag-uusig? Dahil ayaw ng mga hindi mananampalataya, sinasalungat nila ang salita ng Diyos. Pero, bagaman ganon, ito ay nagiging paraan kung paano isinasagawa ng Diyos ang kanyang layunin ng pagtubos. No? Tinutubad po ng Panginoon ang kanyang pangako sa mga Gawa chapter 1 verse 8, no? At dinadala ang ebanghelyo sa mga bansa. At nagpapatuloy po 'yon. Walang nangyayari na nagkataon lamang. At lahat ng bagay, kahit ang pagdurusa, paghihirap at pag-uusig na dinadanas ng bawat mananampalataya ay ginagamit para sa kanyang kaluwalhatian at pagsasagawa ng kanyang plano ng pagtubos para sa kanyang mga hinirang. Ito ay mahalagang paalala at mapaalala sa bawat isa sa atin habang tayo ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Siya po ay soberano dito at ito ay dapat magbigay sa atin. Ano dapat yung maging resulta nun sa atin? Ito ay dapat magbigay sa atin ng katiyakan na ang ating ginagawang paglilingkod ay nakapaloob sa kamay ng ating Panginoon. Iyan ay isang assurance, no? Or sa Tagalog, kasiguraduhan.
Hindi lang assurance, bagkus ito din ay insurance. Seguridad para sa atin. No? Bakit naging assurance? Ito ay isang assurance or kasiguraduhan dahil nagpapaalala ito sa bawat mananampalataya na ang kanilang paglilingkod ay tiyak na nakapaloob sa dakilang plano ng Diyos. No? Ito ay nagbibigay diin sa panloob, no, inner, na kumpiyansa natin na mga mananampalataya dahil lahat ay hawak ng ating Diyos. At bakit ito naging insurance or seguridad sa atin? Dahil ito ay sumasalamin sa providence or probidensya at pagkalinga ng Diyos sa araw-araw na buhay ng mga mananampalataya. Tinitiyak na walang mangyayari ng labas sa kanyang kontrol. No? Ito ay paglalarawan ng panlabas na proteksyon at probidensya ng ating Diyos. Now, magkasamang pinapatunayan ng mga ito ang paglilingkod sa Diyos ay makabuluhan, tiyak, at nasa ilalim ng kanyang soberanong pagkontrol. So ito yung una nating pinapaalala sa unang phrase, no, sa verse 1, na sinabi na ang gayon ding bagay ay nangyari din sa Ikonyo. Nangyari, no? Patuloy at parehong nangyari. At bakit ganon? Again, dahil ito ang pagpapatunay sa atin na ang paglilingkod sa Diyos ay isang bagay na nasa kamay ng ating Panginoon. So ito ay nagbibigay sa atin ng nararapat na magbigay sa atin ng, yun nga, kasiguraduhan at seguridad sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. And kung magpapatuloy tayo sa verse 1, sinabi diyan, na doon, sina Pablo at Bernabe ay magkasamang pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Now, dito po, gaya po ng ginawa nila sa Antioquia, kung babasahin natin sa chapter 13, una silang pumasok, no, saan? Sa sinagoga. No? Ganun pa rin ang ginagawa nila. At pagkatapos, ano pong ginagawa nila? Pag sila'y pumasok sa sinagoga at doon inihahayag nila ang salita ng Diyos. Ngayon, alalahanin natin na ang pagkakataong ito ay dahil po sa providensya ng Panginoon. Now, let me focus on the providence of God. No? Kasi sinabi diyan na doon sina Pablo at Bernabe magkasama pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. And again, ito ay ang paulit na ginagawa nila. Hindi lang po sila Pablo, hindi lang po ang mga apostol, hindi lang po ang mga mananampalataya na nauna sa atin. Actually, ang ating Panginoong Jesus, sa kanyang paghahayag ng Ebanghelyo, siya din po ay pumupunta sa mga sinagoga. So bakit yun? Bakit nangyari yun? At ito ay paalala sa atin na dahil po yan sa providence ni God. Okay? Why? Kasi po, nagsimula po ang mga sinagoga bilang informal na lugar na pananalangin at pag-aaral ng banal na kasulatan noong panahon ng pagkabihag ng mga Hudyo sa Babylonia. Kung tabasahin natin sa Old Testament, wala po kayong mababasa doon na synagogue. Tanging tabernacle or templo lamang ang lugar na mababasa ninyo kung saan sinasamba ang Panginoon. Pero pagdating sa bagong tipan, bakit biglang may sinagoga? Saan nagsimula yon? No? Sabi nga, yon ay nagsimula sa intertestamental period, yung gitna ng Old Testament at ng New Testament. And mababasa natin yan sa mga huling parte ng Biblia na bagaman hindi po hayagan ay nagtitipon-tipon ng mga Israel or mga Israelita or mga Hudyo. So doon po sa yung lugar na yon, doon nagsimula, no, informal meeting place kumbaga. No? At naging mas formal ito na institution matapos ang pagbabalik ng Israel mula sa Babylonia. Nung bumalik na ang mga Israelita mula sa Babylonia under the pagtugon, no, ni Cyrus, no, na pinayagan na bumalik ang mga Israelita, doon po pinagpatuloy nila na gumawa ng mga sinagoga, no? And kahit po sa panahon po na natapos ng maisagawa ang ikalawang templo,
ang mga sinagoga ay naging mahalagang bahagi pa rin ng religious na buhay ng mga Hudyo. Excuse me. Lalo na para sa mga naninirahan sa labas ng Jerusalem. So, patuloy ito nilang ginagawa. No? Sa pagkakataong ito, no? Imagine niyo po, bumalik po tayo sa time na yon. Kahit may templo na, kahit doon po yung worship place ng mga Israelita, ng mga Hudyo, nagpapatuloy pa rin yung mga synagogue. Meron pa rin mga sinagoga. Now, imagine that time na sa pagkakataong iyon pala, hindi natin namamalayan na ito pala ay ang paghahanda ng Diyos para sa mas mabilis at pagkakaroon ng oportunidad na maihayag ang magandang balita. Kasi yun pala yung gagamitin ng Panginoon sa time ng pagpunta ng Panginoong Hesus and even sa pagpapatuloy na pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa pamagitan ng iglesia. Yung mga sinagoga ang isa sa mga mabilis na paraan na nagbigay ng opportunity na mahayag po ang magandang balita. Isa ito sa dahilan bakit mabilis ang paghahayag ng katotohanan sa panahon nila. Okay? Dati iniisip ko, kasi dati na-train po ako na laging sinasabi, evangelize, preach the gospel. So, tinitingnan ko sa Biblia, paano nakakapag-share sila Pablo, no, ng gospel na marami agad tao. Pero at that time, hindi ko naunawaan. Ngayon ko lang naunawaan na sa sinagoga pala yung setting na yon. Kasi nga, dati, ang pag-iisip namin, gayahin talaga yung format ng anong ginawa ng Panginoong Hesus at ng mga apostol sa paghayag ng magandang balita. So dati, tinitingnan ko saan yon, no? Sinagoga. Wala naman sinagoga dito. So parang ganun yung pag-iisip ko dati, no? Pero again, dito natin makita na sa pamagitan nun, mabilis na pahayag ang magandang balita. Dagdag pa rito, additional, si Pablo po, kung matatandaan nyo, si Pablo ay isang Pariseo. Okay? Ibig sabihin, siya po ay ang nagtuturo ng kautusan. Now, hindi lang po yun. Hindi lang siya normal na Pariseo. Kung iisipin. Bakit? Siya po ay estudyante ng isa sa pinakatanyag na Pariseo sa panahon nila. Sabi nga ni R.C. Sproul, siya yung parang sikat na theologian at that time. Sino yun? Si Gamaliel. Siya po ay estudyante ni Gamaliel. Kilala po yan si Gamaliel. No, kung sa atin, kilala natin si John MacArthur, R.C. Sproul, no? Kilala natin sila. Sa time nila, Gamaliel is also a popular Pharisee, no? Na isang nagtuturo. At si Pablo ay isang estudyante niya. Now, dahil dito, kapag pumupunta si Pablo sa sinagoga, siya po ay nabibigyan ng pagkakataon na magsalita. Kasi hindi lang po yun basta-basta, sinong gusto magsalita, magpaliwanag ng salitang binasa? Hindi po, pumipili po. Meron po naka-assign na nakalimutan ko yung tawag doon, pero siya yung pumipili kung sino ang mag-explain ng salita na binasa. And since kilala nila si Pablo na isang Pariseo, malaki yung chance, no, na mapili si Pablo. And so, nakita natin ngayon na nakapaghayag siya. Why? Kasi binibigyan sila ng opportunity na magpaliwanag ng salita ng Diyos. Now, considering those two factors, the synagogue and even si Pablo na isang Pariseo, muling pagpapatunay po ito ng soberanya ng Panginoon. Siya ay kumikilos at naghahanda para sa napapanahong pagsasagawa niya ng kanyang layunin. No? He is preparing yung mga bagay na gagawin niya, no? Para sa perfect time na itinakda niya na gawin ang kanyang layunin. And nakita natin yon sa time na ito. And one thing also na may dadagdag ko, wala dito, kung mababasa nyo sa panahon ng Panginoong Hesus, marami pong mga demon possessed na mga tao na pinapalabas, no? Pero kung babasahin natin sa Old Testament, wala namang masyadong nabanggit na mga ganon. Pero bakit sa panahon ng Panginoong Hesus, marami nangyayari na ganon? And one of the things na I remember na comment ng isang theologian is, yun nga, ginamit yun ng Panginoon bilang pagpapakita, isa sa mga patunay na ang Panginoong Hesus ay ang anak ng Diyos. So, may mga bagay
no, na pinapaintulutan na mangyari ng Panginoon upang may sagawa ang kanyang layunin. Pero po mga kapatid, ganun pa rin po yan hanggang ngayon. Ang ating mga pinagdadaanan, no? Ang atin pong mga na-achieve sa ating mga buhay, yung mga trabaho natin, mga katayuan natin sa buhay, mga lugar na pinagtitirhan, ay mga kasangkapan na inihanda po ng Diyos upang gamitin tayo bilang mga bibig niya na maghayag ng magandang balitang pagliligtas na ginawa po ng ating Panginoon. Kaya huwag po natin isipin na kung ano ka ngayon ay nakakahadlang sa paglilingkod sa Panginoon. No? Minsan, dati kasi, lalo na nung hindi pa tayo nagre-reform, ay lagi natin iniisip na, busy ka na sa school mo, busy ka na sa work mo, hindi ka na naglilingkod sa Diyos. No? No? Dati, ganun ang pag-iisip natin. Natatandaan niyo po ba? Pero hindi pala. No? Bagkus, kung nasaan ka ngayon, yan ay soberanong inihanda ng Diyos. Bilang ikaw na kanyang anak, ay sabi niya nga sa Matthew 5, pagliwanagin mo ang iyong ilaw. Yun pala yung purpose natin. So ulitin ko po, huwag po nating isipin na kung ano tayo ngayon ay nakakahadlang sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag natin isipin na sobrang busy sa work ko, halos wala na akong time na lumabas, na mag-share ng gospel. Hindi natin na uunawaan na nandiyan ka, matagal ka na nandyan to share the gospel to those people na nandoon. Naintindihan niyo po yan? Okay? So wag natin, itama na po natin ang ating mga pag-iisip patungkol dyan. Ikaw po ay nilagay ng Diyos sa lugar at posisyon na yan upang maging liwanag at asin at instrumento ng Panginoon upang iligtas ang kanyang mga nililigtas. Okay? So, minsan, and we praise God, na sa pag-visit nila Pastor Olan, so, nabigyan tayo ng parang dagdag na paalala sa atin. Na, okay, maganda naman yung may schedule tayo, punta tayo dito to share. Pero ang pagiging saksi ng Panginoong Yesus ay hindi schedule na sa time na to mag-share ka. But sa bawat pagkakataon, sa bawat lugar na ating pinupuntahan, ayan kung may bubuksan ng Panginoon ng pagkakataon na ihayag natin ang magandang balita, lagi tayong maging handa. No? So yun po. Now, magpatuloy tayo sa pangatlong phrase dyan sa verse 1. Sabi dyan, at nagsalita ng gayon na sumasampalataya ang marami sa mga Hudyo at sa mga Griego. Now, mahalaga po na maitama natin yung paano basahin tong verse 1. Kasi minsan, kung titingnan nyo po, okay, basahin ko po ulit ha, na doon sina Pablo at Bernabe magkasamang pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo at nagsalita ng gayon na sumampalataya ang marami sa mga Hudyo at sa mga Griego. Now, I think mas makakatulong kung babasahin ko po yung English. Sa ESV, sabi doon, and spoke in such a way that a great number of both Jews and Greeks believed. So, ibig sabihin, nagsalita si Pablo na sa pagsasalita niya ng gayon ay maraming nanampalataya. So, parang ganun po yung sinasabi dito. Now, hindi po ito tinuturo o hindi nito tinuturo na ang kagalingan sa pananalita ang dahilan bakit ang mga tao ay sumasampalataya. Pero kung una mong babasahin, parang, ang galing siguro ni Pablo. Kasi nga, sa pagsasalita niya, maraming nanampalataya. No? Kung titingnan natin siya sa face value. No? Pero hindi po nito tinuturo na ang kagalingan sa pananalita ang dahilan bakit ang mga tao ay sumasampalataya. Now, lagi po nating tandaan na kung ang isang mananampalataya ay nakakapagsalita ng nakakamanghang karunungan sa nakakamanghang pamamaraan, ito po ay dahil sa pamagitan ng pagpuspos sa kanya ng banal na espiritu. Yun po ang dapat nating makita doon.
Hindi yung kagalingan sa pananalita ni Pablo, but ang pagpuspos ng banal na Espiritu. Tandaan po natin, in Acts 1:8, sabi doon, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan. No? Sabi ng Panginoon sa mga alagad, tatanggap kayo ng kapangyarihan sa pagbaba sa inyo ng ano? Ng Espiritu Santo. Okay? At kayo'y magiging mga saksi ko. Malinaw po na ang pagiging saksi na naghahayag ng Ebanghelyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santong bumaba at nanahan sa bawat mananampalataya. Dapat po maging malinaw yan sa atin na ginagawa natin ang pagiging saksi sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santong nananahan sa bawat mananampalataya. At patuloy natin iyon nakita in Acts 4:31. No, pwede niyong tignan or pwede kayong makinig na lang, babasahin ko. Sabi sa Acts 4:31, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang dakong pinagtitipunan nila at silang lahat ay napuno ng Espiritu Santo. Now, i-review ko lang po kayo sandali. Nung sinabi po dito ng lahat ay napuno ng Espiritu Santo, hindi po ibig sabihin na ang Espiritu Santo ay bumaba sa chapter 2 at lumabas sa kanila at sa Acts 4, bumalik ulit. Hindi po ganoon ang nangyari. Ang Espiritu Santo po ay nananahan sa bawat isa. But ang sinasabi dito, sila'y napuno, yun po yung tinatawag po na feeling of the Holy Spirit. No? Ibig sabihin, ang pagkilos ng Espiritu Santo sa kanila. At ano nangyari dyan sa Acts 4:31? At kanilang ipinahayag na may katapangan ang salita ng Diyos. No? Binigyang linaw doon na sila ay napuno ng Espiritu Santo, and then after that, in effect, sila ay naghayag na may katapangan ng salita ng Diyos. Sila ay may katapangan at kakayanan na maghayag ng salita ng Diyos dahil sila ay napuno po ng Espiritu Santo. At sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto ng kanyang isalaysay kung paano niya po ipinahayag ang magandang balita sa kanila, ganito po yung sinabi ni Pablo. In 1 Corinthians chapter 2:45, sabi doon, ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamagitan ng mapang-akit na mga salita ng karunungan, kundi sa pagpapamalas ng Espiritu. Okay? Narinig niyo po yun? Kundi sa pagpapamalas ng Espiritu at ng kapangyarihan. And in verse 5, upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. No? Dito ay kinikilala ni Pablo na sa kanya pong paghahayag ng Ebanghelyo ay nakasalalay lamang sa kapangyarihan ng Espiritu Santo at hindi sa karunungan ng tao. At ito ay may pagkakahawig din po sa kanyang sinabi naman sa mga taga-Efeso. Sabi niya sa mga taga-Efeso, at mabasa niya sa chapter 6, verse 18 to 20, sabi niya, manalangin kayo sa Espiritu. No? Sinabihan niya yung mga mananampalataya sa Efeso. Sabi niya, manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo. Actually, yan yung binasa natin kanina. No? At sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtsatsaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. And then sabi niya sa verse 19, idalangin din ninyo ako. Anong prayer request niya? Idalangin niyo din ninyo ako upang ako'y pagkalooban, listen carefully, ng pananalita sa pagbubukas ng aking bibig upang ipahayag na may katapangan ng hiwaga ng Ebanghelyo, na dahil dito ako ay isang sugong may tanikala upang ito'y aking maipahayag na may katapangan gaya ng nararapat na aking sabihin. Narinig niyo po yon? Sabi niya, no, manalangin kayo sa Espiritu. Manalangin kayo sa Espiritu. At idalangin niyo ko upang ako'y pagkalooban ng pananalita. So,
Ibig sabihin, malinaw na humingi ng panalangin si Pablo upang maghayag ng ebanghelyong ng may katapangan na umaasa sa pagpapalakas ng Espiritu Santo. At tunay ngang ito ang kanyang itinuro din kay Timoteo. Kung babasahin natin sa kanyang sulat, sa ikalawang sulat niya, kay Timoteo in chapter 1 verse 7 to 8, sabi niya, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu, listen, no? Espiritu ng kaduwagan, kundi ng espiritu ng kapangyarihan. Again, espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya sabi niya sa verse 8, huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. No? Ni sa akin na bilanggo niya, kundi makipagtiis ka alang-alang sa ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Malinaw na ang Espiritu Santo ang binigay na kapangyarihan ng Panginoon upang tayo ay magpatuloy sa pagpapatotoo sa ating Panginoong Hesukristo. And let me add one comment from John Calvin. Sabi niya, walang tunay na nangangaral kung hindi niya nararamdaman na ang Diyos ang nangungusap sa pamagitan ng kanyang mga labi. No? Naniniwala si Calvin na ang kapangyarihan ng pangangaral o pagsasalita para sa Diyos ay nagmumula sa banal na espiritu na kumikilos sa individual at hindi sa sariling kakayanan o talino ng tao. So you see? No? Now, gayon din, yun po ay sa parte, no, ng tagapaghayag, sa parte nila Pablo. Yun po ay nagawa niya sa pamagitan ng Espiritu Santo. So, ano naman ang nangyari sa mga, kung babalikan niyo yung chapter 14 verse 1, maraming mga Hudyo at Griego na nanampalataya. Now, sa kanila namang parte, no? Sa paanong paraan naman sila nanampalataya. Si Pablo ay nangaral sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon, yung mga Hudyo at mga Griegong nanampalataya, sa anong paraan sila nanampalataya. No? Now, gayon din po. Same, pareho lang po. Gayon din ang taong nanampalataya nang marinig niya ang ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Now, hindi po ito dahil sa kagalingan na naghahayag ng ebanghelyo, yun po yung ating pinag-usapan kanina, bagkus dahil iyon sa pagkilos at pagbubuhay muli ng Espiritu Santo sa taong nakarinig at nanampalataya. Sabi nga ni Thomas Watson, ang mga ministro ay kumakatok sa pintuan ng puso ng mga tao. No, sabi niya, ngunit ang Espiritu ang may hawak ng susi at siya ang nagbubukas ng pinto. No, magandang analogy yung ginamit niya. Yes, ang kumakatok yung mga ministro, yung mga naghahayag, no? Pero ang nagbubukas, no, ng susi ay ang Espiritu Santo. Binibigyang diin po dito ni Thomas Watson ang kahalagahan ng banal na Espiritu sa buhay ng bagong nananampalataya upang gawing mabisa ang mga salita na narinig nito sa kanyang buhay na nagdudulot upang siya ay manampalataya sa Panginoong Hesus, maging ito'y sa pangaral o pagsasalita man ng isang ebanghelista. Okay? So ito ay katotohanan na dapat nating panghawakan din. At paglagyan ng ating mga pag-asa, hindi ito sa ating kagalingan o paraan ng pananalita o paraan ng paghihikayat sa mga tao upang manampalataya. Hindi po doon. Bagkus nararapat na tayo ay maging dependent sa pagkilos ng banal na Espiritu sa ating paghahayag at sa kanyang pagbubuhay muli sa mga taong nakakarinig ng magandang balita. Tandaan natin na ang kaligtasan ay sa Panginoon. No? At bakit kailangan natin ang ganitong kapangyarihan? No? Bakit kailangan natin ang Espiritu Santo? Kapangyarihan na nagmumula sa Diyos. At iyon ay ang Diyos mismo. No? Ang Diyos Espiritu. Bakit? Bakit yon ang ating kailangan?
Ito ay masasagot sa sinabi ni Pablo sa kaninang binasa natin in our New Testament reading in Ephesians chapter 6, verse 10 to 12. Sabi diyan, sa kahuli-hulian, patuloy kayong magpalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Bakit? No? Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng dyablo. Bakit? Sapagkat, sabi niya sa verse 12, ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na nagahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Why we need the power of God? No, kasi malinaw po sa Ephesians, no? Ng ating kalaban is ang pinuno, kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito at sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Yun po yung ating kalaban. Yun po yung pakikidigma na ating ginagawa. Sa makatuwid, nangailangan na lubos na umasa lamang sa kapangyarihan ng Panginoon. No? Sa pamagitan ng Espiritu Santo. Dahil ang tunay na kaaway ay si Satanas at ang kanyang puwersa na kumakalaban sa kaharian ng Diyos at nililinlang ang sangkatauhan. Ang pag-unawa kung sino ang tunay na kaaway ay mahalaga para sa mga mananampalataya habang kanilang tinatahak ang buhay ng pananampalataya, misyon, at pananatili dito sa mundo. So we must know, kailangan natin tamang i-direct kung saan yung kung sino at saan ang ating kalaban. No? Dahil ang kaalamang ito ay tumutulong na may ayon din natin ang ating mga kilos at saloobin sa kalooban ng Diyos at sa kanyang layunin ng pagtubos. No? Bakit? Baka po pala, imagine nyo na lang, meron kang baril. Imagine mo, nabaril mo yung sibilyan. Hindi yung kaaway. Kasi hindi mo alam kung sino yung kaaway mo. Di ba? So nararapat na alam natin sinong kaaway para matama natin yung direksyon ng ating pakikidigma. And this is reality na nangyayari sa atin. You know what? Most of the people right now, usually po lalo na for me, sa experience ko rin, yung bago pa lang ako sa Reformation, sa Reformed Theology, ang tinitira ko yung mga sibilyan. Hindi yung kaaway. Ano po ibig kong sabihin? Nakikipagdebate ako, nagsasabi ako ng parang mga salita na judgment na pala. Na kung isipin mo, ganyan yung pinaniniwalaan mo, hindi ka ligtas. No? Well, in some way, tama siya. Kasi nga mali naman yung katurang iyon. Pero ang nagiging reaksyon ay imbis na pag-ibig, imbis na awa or compassion, espiritu ng pakikipagdebate at espiritu ng gustong may pakita na tama yung amin. No, minsan nagiging idolatrous. Bakit? Tama yung reform. Mali kayo. So, ang ibig ko lang po sabihin, ang naatake is yung sense na yung tao, inaatake mo na siya yung, ikaw mali ka, di ka ligtas. No? So, ang tama pala doon is itama yung maling katuruan na kanilang pinangahawakan. You must show love, patience sa taong iyon dahil nga hindi niya alam ang katotohanan. Paano mo maihayag ang magandang balita? Paano mo maihayag ang katotohanan kung unang approach mo pa lang, tinira mo na, pinasabugan mo na, wala na, patay na, ikakat niya na. Ang mangyayari, galit siya sa'yo. Hindi mo pa nga nahayag yung katotohanan, galit na siya sa'yo. Dahil sa approach. May mga ganon. And so we learned from that experience. Lagi nating tandahan ang kumakapit, ganon siya dahil mali ang kanyang nalalaman.
So, what we must do is be friendly in a way na hindi tayo magko-compromise. Hindi, syempre. Pero we must seek for a chance na may hayag ang katotohanan na explain to them the truth. Pero iba po yung sitwasyon naman kung mga apostate talaga, yung mga nagtuturo talaga ng mga... Kasi meron pong dalawa. Naalala ko nga, nakalimutan ko lang kung sino nagsabi nun. Sabi niya, para sa mga apostate, yung mga mali talagang, yung mga... meron pong dalawang klase. Mga nanlilinlang at mga nalinlang. Okay? Sa mga nanlilinlang, we must fight them. Sa mga nalinlang, we must be patient with them. Ganon. Hindi yung sa mga nalinlang, kinakalaban mo na rin. No? So, ito po ay nagbabago ng focus ng mga mananampalataya patungo sa espiritual na pakikidigma at lubos na pagkagalak ng kanilang pag-asa sa Diyos lamang. No? At yan po ang ating pag-aaralan sa susunod na linggo. Magpo-focus po tayo doon next Sunday. But sa ngayon, ay alalahanin natin na lahat ay nasa kamay po at kontrol ng Diyos. Maging ang mga pagdurusa at pag-uusig, kahit ang mga oposisyon o paglaban ng mga hindi mananampalataya sa Ebanghelyo ng Diyos, nasa kamay po yan at kontrol po ng Diyos. Alalahanin natin ang lahat ay inihanda na po ng Diyos. Lahat, maging ang ating kasalukuyang katayuan at pinaglalagyan at mga nakaraang pinagdaanan at mga kinalakhan. Lahat po iyon ay inilagay niya sa tamang lugar. Inilagay niya sa tamang lugar nito upang gamitin ng Panginoon sa ating kabutihan at kanyang kaluwalhatian na isinasakatuparan niya ang kanyang pagliligtas. Remember that. At sa kahuli-hulian, ang lahat ng mga nabanggit kanina ay isinakatuparan niya at ginawan ng bisa sa pamagitan ng pagkilos at kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang ating kapangyarihan at tulong upang ipamuhay ang buhay na hinihanda para sa atin at gawin ang paglilingkod na inaatas sa atin ng Panginoon. Sa gayon, knowing that, ang ating kailangang gawin ay gaya po ng sinabi ni Pablo. Can you turn your Bible in Ephesians chapter 6? Punta po kayo sa Ephesians chapter 6 sa ating pagtatapos. So, knowing those things that God is sovereign and ang Panginoon ang naghanda sa lahat. At even yung pag-execute nun ay sa pamagitan, Ephesians 6 po, verse 10. Simula po sa verse 10. At sa pagkakaalam na ang lahat ay ginagawa niya ng bisa sa pamagitan pa rin ng kanyang pagkilos, sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ano ngayon ang gagawin natin? No? Knowing those truth, what must be our application? Yun po ang sinabi ni Pablo in Ephesians 6. Sabi niya dyan, verse 10. Ayan, verse 10. Patuloy kayong magpalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Yun po yung gagawin natin. Patuloy tayong magpalakas sa Panginoon. Kasi yun pala nasa kontrol ng Diyos. Siya ang naghanda at siya ang maggagawa ng bisa. So, ano na lang gagawin natin? Magpalakas sa Panginoon at sa kanyang kapangyarihan at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. And in verse 11, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng dyablo. And okay, that's verse 11. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng dyablo. Now, I know na alam nyo po kung ano po ang sinasabi dito. But sometimes, hindi natin alam kung paano to practical na may apply. So, kung tatanungin natin mga sarili, paano ako magpapalakas sa Panginoon? No? Paano ako magpapalakas sa kapangyarihan niya? Paano ko isusuot yung pandigma ng Diyos? Di ba? And actually, ito ay inilarawan. Yung pandigma na yon, nakasuotan ng Diyos, ay inilarawan niya sa verse 13 to 17. And I think kailangan nating basahin ito.
basahin muna natin yung verse 13 hanggang 17. And I want you to read with me. Let us read. Kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw ng masama. At kung magawa na ninyo, ang lahat ay tumayong matatag. Kaya't tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan na suot ang baluti ng katuwiran at nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sa pamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. In verse 17, at taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. And sama natin 18, manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon. So, meron pong nabanggit doon. No? Ano yun? Katotohanan, katuwiran, ebanghelyo ng kapayapaan, pananampalataya, kaligtasan, salita ng Diyos, at ang panalangin. Yung 7 iyon, yun ang dapat nating isuot. So, paano natin isusuot? Sabi doon, sinturon ng katotohanan. Paano niyo isusuot yung sinturon ng katotohanan? No? Ito po ay sa pamagitan, since katotohanan ito ang dapat nating pagbulay-bulayan. Magbulay-bulay sa salita ng Diyos araw-araw. Yun po. At maging tapat at huwag magkunwari sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kasi dalawang po yan, no? Dalawang parte. Yung katotohanan na yung salita ng Diyos. Kaya kailangan natin itong pagbulay-bulayan sa araw-araw. At kung atin pong isusot ang sinturon ng katotohanan, nararapat lang din po na wala pong pagkukunwari sa bawat aspeto ng ating buhay. Okay? So yun, dapat mahigpit. No? Dapat mahigpit po natin yun isuot. At baluti ng katuwiran, righteousness. Mamuhay, paano to gawin? Mamuhay ng may kabanalan at pagpapabanal sa pamagitan ng Espiritu. Ibig sabihin, dapat po tayong nagpapasakop sa kalooban ng Espiritu. At kasama dyan ay magtapat ng mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. There must be a continual repentance, no, and confession ng atin pong mga nagagawang pagkakamali. At sandalyas ng ebanghelyo ng kapayapaan. No? Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay ang pagiging handa na maibahagi ang ebanghelyo sa ibang tao. No, gaya nga po ng natutunan natin, yes, maganda po yung schedule na mag-share ng gospel, pero again, ang ating po paghahayag, ang pagiging saksi ay sa pagkakataon na ipinagkakaloob ng Diyos na binubuksan niya ang pintuan na may hayag ito. Kaya po, sabi po sa Ephesians, sandalyas ng ebanghelyo ng kapayapaan, or kung mas ano pa natin dyan, sa verse 15, at nakasuot sa inyong paa ang pagiging handa. Ano niyo yun, yung salita? Ang pagiging handa. No? Pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Bakit pagiging handa? Kasi again, dapat laging handa para sa pagkakataon na binubuksan ng ating Panginoon. And so, ano yung paghahanda na yon? Paano tayo magiging handa? Yes, nandun na yung pag-aaral. Nandun na yung, syempre, aralin mo talaga yung gospel din. No? Paano mo ito mai-share? At isa pa doon ay ang mamuhay sa kapayapaan sa iba. Panatiliin ang pagkakaisa at pagpapatawad. Bakit nararapat na tayo po'y mamuhay na may kapayapaan at kasama doon ay mamuhay na iniingatan yung reputasyon natin? Why? Kasi kapag ikaw ay namuhay sa lipunan na merong mga pintas sa mga tao sa iyo, and then kapag nag-open ang Panginoon ng pagkakataon na mag-share, no? Anong mangyayari? Ay, ba't ka nag-share niyan? Di ba ano ka? Pwedeng ganun ang kanilang gawin. No? Hindi sila maniniwala. And I think yesterday, habang nasa aeroplano ko,
May nabasa, nakalimutan ko lang yung pangalan niya. One of the, I think Puritan, sabi niya, ito, naging laganap na din sa atin ito na parang kilala natin tong pag-iisip na to na ang binabasa ng mga hindi mananampalataya, yes, pinapakinggan nilang yung salita, pero ikaw ang kanilang binabasa. No? Sinabi pa niya, ikaw yung parang nagsisilbing Biblia para sa kanila. Kasi they do not read the Bible. Pero ikaw nagiging Biblia para sa kanila. So, ano ibig sabihin nun? No? Na kung ikaw ay nagpro-profess, no? Pero hindi niya naman nakikita sa iyong pamumuhay, so malaki yung chance na hindi rin siya maniwala sa ganoong katotohanan. And one of the preaching ni Dr. John MacArthur, habang sinasabi niya yung parang status, or yung parang ano tawag dyan, yung report, no? Sabi doon na marami sa ateista ay naging ateista. Yes, sa kanila po yung pag-ano sa Panginoon. Pero sinabi lang po doon, no, sa survey, na isa sa mga dahilan bakit sila hindi na tumatanggap sa Diyos ay dahil na rin sa mga nagsasabing mananampalataya na namumuhay naman na salungat sa kanilang mga profession na sila daw ay mananampalataya. So you see, ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan is pamumuhay ng matuwid at may kapayapaan sa iba. Ng pag-iingat sa reputasyon natin. Okay? And number 4, kalasag ng pananampalataya. So magtiwala tayo sa pangako ng Diyos, lalo na sa panahon ng pagdurusa at pagdududa sa espiritual na pagdurusa na pwede nating ma-experience. Tanggihan ang mga kasinungalingan at akusasyon mula sa kaaway ng may tiwala kay Kristo. Ito, lalong-lalo na kapag tayo po ay nakagawa ng kasalanan. No? Lagi natin inisip na, okay, hindi na ako karapat-dapat. No? Yung mga ganun po. Kaya kailangan na isuot natin ang kalasag ng pananampalataya. Huwag po tayong maniwala sa kasinungalingan at akusasyon. Lagi niyo pong tandaan na tayo po'y pinatawad at nilinis na. Pero yes, nandun po yung nararapat na mag-repent, no, mula doon sa mga kasalanang iyon. At helmet ng kaligtasan. Related ito doon sa kalasag ng pananampalataya. Magalak sa katiyakan ng kaligtasan mo. No? Pangalagaan ang iyong isipan laban sa pagdududa at kawalan ng pag-asa sa pamagitan ng pag-focus sa grace or sa biyaya po ng Diyos. Huwag kang malilihis sa biyaya ng Diyos. Tabak ng Espiritu na sinabi dyan ay ang salita ng Diyos. Related po doon sa sinturon ng katotohanan, pag-aralan at alalahanin ng kasulatan upang magamit ito bilang sandata laban sa espiritual na panlilin lang at mga temptasyon na nagmumula sa ating sariling, sa ating mga sarili. And lastly, pananalangin. No? Manalangin po tayo sa lahat ng oras, ipagdasal ang iba at humingi ng patnubay mula sa Diyos. So ganun po natin, paano natin may susuot, no, ang spiritual na suot pandigma ng Diyos. Isabuhay ang iyong pagkakakilanlan kay Kristo. Alalahanin ang mananampalataya ay tagumpay na kay Kristo. Dahil kay Kristo. Laging tandaan ang tungkol sa iyong pagkakakilanlan bilang isang pinatawad na anak ng Diyos. So mamuhay ka bilang pinatawad na ng Diyos. Mamuhay ng buhay na nagpaparangal kay Kristo sa lahat ng aspeto na nalalaman na ikaw ay kumakatawan sa Kanya sa mundong ito. Do not forget your identity. No? Ikaw ay namumuhay na kumakatawan sa ating Panginoon. And lastly, mag-ingat at magbantay. Maging alerto 24 oras sa realidad ng espiritual na digmaan. Kilalanin na ang dyablo ay tulad ng liyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. No, he's just there, ready to devour. Kaya mag-ingat. Maging maingat sa mga lugar ng kahinaan. No? Kung saan maaring umatake po ang kaaway. So yun, we must be careful on that.
Alam natin ang ating kahinaan kung saan tayo mahina. So, mag-ingat tayo sa lugar ng ating kahinaan. Okay, dapat magsanay sa spiritual na disiplina. Discipline is also very important. Mga kapatid, disiplina talaga. Magplano ka at gumawa ng regular na panalangin, pagbabasa ng Biblia, pagsamba at pakikisalamuha sa mga kapwa mananampalataya upang manatiling spiritual na handa. Gawin at isabuhay natin ang mga ito. So sa ganong paraan, tayo po ay magpapalakas sa Panginoon at sa Kanyang kapangyarihan. Yun na lang ating gagawin dahil ito ay gawa po ng Diyos. And again, gaya nga sinabi kanina, ang Panginoon ay nagpala sa atin ng lahat ng espiritual na pagpapala na ating kakailanganin. So let us continue na gawin ito at alalahanin lagi na umaasa sa kapangyarihan po ng Diyos sa atin. So tayo po ay manalangin. Let's pray. Naway ang biyaya ng ating makapangyarihang Diyos na naghahari sa lahat ng nilikha ay magpalakas sa inyong mga puso ng may matatag na pagtitiwala sa Kanyang perpektong kalooban. Sa inyong paglalakad sa mundong ito, naway patuloy ninyong alalahanin ang Kanyang walang hanggang pagkilos sa inyong mga buhay. Inihahanda at pinapalakas kayo sa bawat paglilingkod na inyong ginagampanan sa Kanyang kaharian sa ilalim ng Kanyang pagkapanginoon. Naway pagigtingin kayo ng banal na Espiritu upang inyong matapang na isagawa ang utos ng mga Gawa chapter 1 verse 8 na maging Kanyang mga saksi sa malapit man o sa malayo hanggang sa dulo ng mundo. Magtiwala sa Kanyang soberanya na nalalaman na ang Kanyang mga hakbang ay itinadhana na at ang Kanyang patnubay ay puno ng walang hanggang karunungan at pag-ibig. Magpatuloy kayo na may kapayapaan, na may katiyakan ng Panginoon, nagsimula ng mabuting gawa sa inyo ay magtatapos nito hanggang sa araw ng pagdating ni Kristo Jesus. Naway ang Kanyang presensya ay sumainyo ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. So we praise God po sa Kanyang salita.